The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. On the last and greatest day of the feast, Jesus stood up and exclaimed, "Let anyone who thirsts come to me and drink. As Scripture says, rivers of living water will flow from within him who believes in me." He said this in reference to the Spirit that those who came to believe in him were to receive. There was, of course, no Spirit yet, because Jesus had not yet been glorified. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sabihin nyo nga, "Come, Holy Spirit." Happy birthday, Catholic Church! Dakila ang araw na ito sapagkat pinagdiriwang natin ang pagdating ng Espiritu Santo na siyang pagsilang din ng ating simbahan. Kaya we made it special. Hindi lamang isang set ng reading, kundi 4, no? To make it special. So mga kapatid, bakit nga ba mahalaga na dumating ang Holy Spirit, di ba? Pangako, sabi ni Jesus, bago siya umakyat sa langit, huwag kayong aalis ng Jerusalem. Hintayin ninyo. Ako aakyat sa Ama, hihilingin ko sa Ama na isugo sa inyong Espiritu Santo. Kaya nga ang araw na ito ay pagdiriwang ng katuparan na isang pangako. Tinupad ni Jesus ang kanyang pangako na sa kanyang kahilingan isinugo ng Ama ang Espiritu Santo. At dahil dito, tayong lahat ay isinilang sa Espiritu Santo. Diba? Ano ang bati ni Jesus sa kanyang mga alagad? Sumainyong Espiritu Santo. Isinilang ang mga alagad sa Espiritu Santo. Isang bagong buhay. Isinilang tayo sa Espiritu Santo. Kaya we are all born again, no? Isinilang tayo, bagong buhay tayo. At ano ang bati ni Jesus? Sumainyo ang kapayapaan. Yun din ang bati niya sa atin, kapayapaan. Bakit? Dahil sa pagdating ng Espiritu Santo, pinatatawad ang mga kasalanan, no? Pinatatawad ang mga kasalanan. Kaya nga, nang tayo binyagan, pinatawad at pinawi ang ating mga kasalanan. Pangapat, nang dumating ang Espiritu Santo, tayo nabilang sa pamilya ng Diyos. Itinuring na tayo ng Ama bilang kanyang mga anak. At si Kristo ay naging ating kapatid, no? Napabilang tayo sa Espiritu, sa pamilya ng Diyos. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. At panglima, isinilang tayo sa simbahan, no? Isinilang tayo sa simbahan. Ang simbahan, tinatawag nating inang simbahan, Mother Church. At tayo isinilang ng inang simbahan. At tayo ay naging magkakapatid, no? Dahil kumikilala tayo sa isang inang simbahan, tayo ay naging magkakapatid sa simbahang ito. Kaya nga, isinilang ang simbahan. So ngayon, pag nilaya natin ang Holy Spirit, tayo, marami sa atin, nakikita natin tinuro sa atin ng Panginoon Jesus paano magdasal sa Ama. Si Jesus, nakikita natin sa mga larawan. Subalit marami sa atin, sa mga ordinaryong Katoliko, hindi kilala ang Holy Spirit. No? Ang ikatlong persona ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, maaaring ihalin tulad natin ng Holy Spirit sa hangin. Ang hangin, hindi mo nakikita, pero ramdam mo, nararamdaman mo, di ba? Minsan mainit, minsan malamig, di ba? Ramdam mo ang dampi
ng hangin sa iyong pisngi, ramdam mo. Hindi mo kita pero ramdam. Ganon din ang Holy Spirit. Hindi natin nakikita pero ramdam. Paano ba nararamdaman ang Espiritu Santo sa ating buhay? Unang-una, pagdating ng Espiritu Santo, binibigyan tayo ng karunungan to know the will of God. No? Kaya nga, pag tayo nagdarasal, beg for the grace of wisdom to know the will of God. Kaya nga pag kumikilos ang Espiritu Santo sa atin, nagkakaroon tayo ng parang built-in na moral compass. Alam natin yung compass, di ba? Laging it points to the north. Subalit ang moral compass, it points to the will of the Lord, no? It points to the will of the Lord. So, yun. Gift of wisdom. At ang Holy Spirit daw din ay isang liwanag, no? Apoy, liwanag. Kaya nga mahalaga ang Holy Spirit to know the will of God, no? Discernment of spirit. Kasi sa mundo nating ito, mapanlin lang ang dyablo, nagpapanggap laging mabuti, nagtatago. Kaya kailangan natin ang discernment of spirit. Makita natin ang mabuti at ang masama. Matukoy natin ay ito'y kilos ng bad spirit, nagpapanggap lamang na good. So yan, discernment of spirit. Pangatlo, ang Holy Spirit ay inspirasyon. We can feel the presence of the Holy Spirit through His inspiration. Tandaan natin mga kapatid, wala namang tinuruan, sinabihan si Jesus, "Oy ikaw, isulat mo ang aking mga salita." Wala namang ganun. Isulat mo ang aking mga katuruan. Wala. But some people were inspired by the Holy Spirit. They wrote what they experienced. They wrote what they have learned, what they have heard from the apostles. At lalo na nung unti-unti nang namamatay ang mga apostol, some of the disciples of the apostles were inspired to put into writing what they have learned, what they have heard, what they have seen, what they have experienced. And that came the Scriptures, the Holy Scriptures, through inspiration of the Holy Spirit. Number 4, courage, boldness. Alam niyo mga kapatid, pag gumilos ang Holy Spirit, nawawala yung pagiging duwag. Nawawala. O, kita niyo yung mga apostol, di ba? Makita nila na si Jesus ay halos pitpitin. Nagtago sila, natakot, pinagharian ng takot. Pero, nung dumating ang Holy Spirit, ang naghari sa kanila, courage, boldness. Hindi na sila natakot, lumabas na sila ng kanilang mga lungga at buong tapang na ipinahayag si Kristo, hindi na sila takot. Yun. Panglima, sila'y nagkaisa. Nagkaisa. Magkakaiba sila kung saan sila pinanggaling, iba't ibang mga salita. Subalit nang dumating ang Espiritu Santo, nagkaroon ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Unity in diversity. No? So, ganun din ang gagawin ng Holy Spirit sa atin. Bagamat tayo magkakaiba, dahil sa Holy Spirit, tayo'y magkakaisa. Ngayon, maaaring sabihin natin, "Ay, Father, bakit ganun? Bakit hindi ko naman nararamdaman ng Holy Spirit?" Maaaring may mga dahilan. So, ano yung mga unang-unang mga ilang dahilan? Unang-una, baka tayo nabubuhay sa kasalanan. Kaya kinakailangan talikuran natin ang kasalanan. At ang pinaka-the best, we go to the sacrament of reconciliation, sa kumpisal. Baka naman tayo ay nabubuhay sa resentments, bitterness, galit. Mga hadlang po yan sa pagkilos ng Holy Spirit. Kinakailangan na itakwil natin ang anumang galit, puot na naghahari sa ating puso. Maaari din siguro na meron tayong masamang pamumuhay, masamang mga circle of friends o barkada, masamang hanap buhay. Kinakailangan talikuran natin yan. At ano pa?
Kailangan tanggapin natin si Kristo sa sakramento. Yan ang napakalaking biyaya ni Kristo sa atin. Ang siya ating makapiling sa sakramento. At kapag lagi natin tinatanggap si Kristo sa sakramento, ang kanyang Espiritu ay buhay sa atin. At maari din naman na baka kailangan talaga natin ang intercession, ang dasal ng iba. Kasi I'm sure meron kayong mga naririnig na sinasapian o kaya ay infested by bad spirits, infestation, may mga ganun tayong naririnig ngayon, ano? Baka kailangan ang tayo ipanalangin ng iba, ipanalangin ng pari, no? Para tayo ay linisin at makakawala sa kapangyarihan ng masamang espiritu. So yun lamang mga kapatid. Ano, what am I trying to say here? We have the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit given to the apostles, to the first Christians, is the same Holy Spirit given to us. And that alone should overwhelm all of us. Ibig sabihin, kung ano yung nagawa ng mga unang Kristiyano, kung ano yung nagawa ng mga apostol, magagawa din natin. Amen?